So, Mr. Chairman, pwede po ba akong magpaagam nga at ako'y kailangan nga pong mag-CR? sige, Nung dumating sige. po si Senator Marcoleta, at the very least kailangan ko ata mag-CR. At the very least naman, sa bigat ng trabaho nyo, Pasensya na po. payagan namin kayo mag-CR at the very least. Secretary, napakaganda yung tanong ni Senator Erwin kasi kung yung title nga ay generic at may discretion yung district engineer, pwede nga niyang sirain yung ayos na kalsada. Dahil pareho lang yung title kasi generic eh. Hindi mo naman ma-pinpoint kung nasaan yun. Kung kahabaan yun is 10 kilometers, saan doon ang gagawin. No? So, that's why kung wala yung mga technical description, talagang pwede mangyari. Tama po ba, Yusek? Secretary, pwede mangyari talaga dahil may discretion siya na sirain niya yung ayos na kalsada. Pwede po. Hindi lang po pwede. I think nangyayari na po yan. In reality, it's really been happening. No, that's why marami pong reports yung mga kababayan natin mismo. And I'm sure marami pong pinadating kay Senator Tulfo, no, na mga ganito. Kasi nangyayari po talaga. So with itong ginawa nating mayroon ng technical description, hindi na maulit to, Senator Erwin, kasi meron ng technical description. Yes, I trust Secretary Vince Dizon. Kasi sabi I hope hindi na maulit. Sabi ko kasi parang common practice ito before eh. Parang yung mga tao, kahit nung bata pa ko, kaayos lang, sira na naman, sinira na naman, wala namang crack, wala namang kwan. So, hopefully, Mr. Chair, with Secretary Vince Dizon at the helm, sana po matuldukan na ito, Mr. Chairman, Secretary. Opo, Mr. Chairman, you're absolutely right po. And I think yung pong mga reforma na nanggaling na rin sa discussions po natin sa komite, yung pre-audit, na nag-agree naman po ang COA na pwede tayong mag-pre-audit. Ikagawa yung pong, ito pong station limits na very transparent po sa line item ng budget na klaro na ito ay ginagawa itong stasyon na to hanggang dito sa stasyon na to. At ikatlo po yung magiging guidelines natin on reblocking na pwede kang mag-reblocking kapag na-fulfill itong criteria na ito. Tingin ko po yung tatlong reforma po yun, tingin ko halos imposible na po siguro nilang madaya pa ito na sa mga susunod na mga taon, na susunod na buwan, susunod na taon. Thank you. Before we continue, let me formally recognize the presence of Senator Marcoleta and Senator Lauren Legarda. Opo. So, Mr. Chairman, pwede po ba akong magpaagam nga at ako'y kailangan nga pong mag-CR? Sige. Nung dumating po si Senator Marcoleta, at the very least kailangan ko ata mag-CR. At the very least naman, sa bigat ng trabaho niyo, pasensya na po. Payagan namin kayo mag-CR at the very least. Opo. Sige. To take advantage of the time habang nasa Call of Nature si Sec. Salamat po, Dizon. ma'am. Yes, good morning. Thank you for acknowledging me. Baka papayag sila para hindi waste of time yung expert sa allocable at non-allocable si Director Bote. Hindi, kayo po, no? Si Planning. Kasi wala nun si Sen. Marcoleta at Sen. Erwin para may definition of terms at yung bago ng pangalan ng allocable at non-allocable. Kasi nakaka-confuse, di ba? Di ba naging congressman tayo, Sen. Erwin, naging congressman si Senator Marcoleta. Wala talaga akong alam na allocable at non-allocable. Jokingly, sinabi nung huling hearing natin ni Secretary Dizon nung lumapit dito sa amin ni Chair Sherwin, Sen. Sherwin, yung allocable daw yung maaring i-allok. Pero joke daw yon. Yun ang sabi ko. Ano ba yung allocable? So talagang hanggang ngayon po, marami na akong kausap sa tagal-tagal natin dito, pati Senate El Veremo, wala silang maalala. I'm sure our colleagues would want to understand para po may definition of terms. Tapos, yung inyong bagong termino, dahil ayaw nyong gamitin po yung allocable at non-allocable. So, hindi i-allok, mabuti. Bawal i-allok. Ano na po ang tawag? Siguro, district projects and non-district, kung ano po. Sige, si Director Bote and Yusek. Kung sino po yung eksperto. Thank you. I don't interject, Madam Chair. Thank you po. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator. In relation to the question of Senator Legarda, hindi po joke yun. Yung allocable, if you will note, during one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong allocable
inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP. Talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun. Merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million. Masaya na po sila except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging conclusion doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkatapos yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Salamat po, Mr. Chair.